systems go na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee bukas para sa panukalang pondo sa 2026. Tiniyak naman ng Senado kahit naurong ang BICAM ng isang araw, walang secret BICAM. Lahat ay isa sa publiko. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ngayong araw sana ang nakatakdang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang pondo sa 2026. Pero kahapon, inanunsyo ni Senate President Vicente Soto III kinailangang iusog bukas ang BICAM para pag-aralan ng dalawang kapulungan ang bersyon ng Senado, gayon din ang bersyon ng Kamara. Nilinaw naman ni Senator Sherwin Gatchalian, magiging chairperson ng BICAM Committee, na kahit iniurong ang schedule ng BICAM, walang secret BICAM na nagaganap sa ngayon. Wala ring secret meetings. Lahat ay transparent o isa sa publiko. Walang secret BICAM. Doon pag-uusapan sa BICAM. But of course, kami nagpre-prepare kami on our side kasi maraming dokumento. No? So we have to prepare early and we have to make sure na madetalye yung preparation. Ang isinasagawa lang ngayon, bukod sa pag-aaral ng mga bersyon ng budget, inaayos ang logistics. Pero walang behind the screen na mga pag-uusap o kasunduan. Yung staff nakikipag-coordinate to staff kasi yung venue, yung pagkain, like yung matrix, kumuha ng information lang, additional information doon sa mga proposals nila. So doon lang. No? So, logistics and basic information. Katunayan, may mga sumusulat pa nga umano ng mga ahensya ng gobyerno na madagdagan ngayon ang kanilang pondo. Pero hindi nila mapapayagan dahil sa BICAM wala ng insertions. May mga agencies talaga na nagre-request pa sila ng additional budget or in fact, in iba, new item pa nga eh. No? So, in the BICAM. But because lahat naman ng agencies, tingin nila sa sarili nila priority. And rightfully so, no? Dahil ginagawa nila yung trabaho nila. No? So marami talaga pang nagre-request. Ako, I get a lot. In fact, yesterday meron pa. No? So, but hindi ko naman mapipigilan sila na magpadala ng letter. Iba nagbabaka sakali. Baka may chance. No? But ako personally, I tell them na wala nang chance. Kasi tapos na yung third reading version ng Senate. Kung meron man anyang mga mambabatas na gustong manghingi ng dagdag na pondo o realignment sa budget, ay ilatag na lang ito sa BICAM. Lahat na pag-usapan naman eh. Period of amendments. So, ang daming opportunity para mapag-usapan yun. Admittedly, hindi lahat na-adapt pa. Hindi lahat kasi nga sobrang dami, hindi talaga kaya. May proposal sila, doon na lang i-propose. Dahil naman ang Christmas wish ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay good budget, ang sagot dito ni Gatchalian, masisiguro ng walang bahid ng korupsyon sa pondo para sa 2026. Wala na ring blanco o anumang allocables. Yan naman ang magiging Christmas gift ko sa kanya, na magandang budget na hindi na magkakaroon ng ghost project, budget na alam niya kung nasaan yung project at alam niya gaano kahaba yung infrastructure, budget rin na ang mga kababayan natin pwede nang pumunta sa mga government hospital libre, wala nang babayaran. At more classrooms, of course, and more education support. So, para sa akin, this is my personal opinion, Nympha, magandang budget to. I'm very happy, at least for now. No? Hopefully, wala namang major changes pagdating sa BICAM. At least for now, magandang budget. I can assure you that hindi tayo peperma ng blanco. Nakikita naman ng Senado, posibleng hindi na matapyasan ang budget ng edukasyon, kalusugan at iba pang nakatuon para sa pangangailangan ng bansa. Para naman sa pondo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sa ngayon wala pa itong pondo sa 2026 proposed budget. Pero maaari naman raw itong manggaling sa pondo ng Office of the President. Samantala, kahit naman umabsent si Senator Jinggoy Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa bukas, hindi na sila papalitan bilang miyembro ng komite. Hindi rin sila papayagang dumalo online dahil malinaw, wala ito sa rules at hindi sila bibigyan ng anumang uri ng exception. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.